umaga sa inyong lahat, mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Magsitayo tayong lahat at umpisahan natin ang ating klase sa isang panalangin na pangungunahan ni Ana. Maraming salamat sa iyo, Ana. May mga lumiban ba ngayong araw na ito? Wala po, teacher. Magaling! Buti naman at kumpleto kayong araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, atin munang tignan kung inyo pang natatandaan ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Sino dito ang nakakaalam ng ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Mahusay! Ayan! So muli, ating susubukan kung inyong nasundan ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Okay, so kung ang isang pitsil ay naglalaman ng 2 basong tubig, ilang baso ng tubig ang kailangan upang mapuno ang bilang ng pitsil na nakasaad? Magaling, mga bata! Ayan, so natutunan ninyo ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Mga bata, sino dito ang nakapunta na sa isang hardin? Opo, teacher. Alam niyo ba kung ano ang hardin? Opo, teacher. Magaling. So ito ang mga taniman ng mga bulaklak at kung ano-ano. Dito natin makikita ang mga iba't ibang klase ng halaman. Magaling! Dahil dyan, mayroon akong maikling kwento tungkol sa 2 magkaibigan na mahilig pumunta sa hardin. Pero bago ako magkwento, ano ang dapat tandaan sa pakikinig ng kwento? Nakaupo po, teacher, at Magaling. tahimik lang po Dapat ay tumahimik at nakikinig. At huwag kakalimutang umupo ng maayos. Okay, so atin nang sisimulan. Kung anong insekto ang babanggitin ko, lalapit sa pisara ang mga may hawak ng insektong binanggit ko at idikit ito sa ating pisara. Okay? Ang aking kwento ay magsisimula sa napakagandang hardin at dito madalas nagpupunta ang magkaibigan na sina Ara at Bella. Nagpapalipas sila ng oras dito at nagbabasa ng aklat. Maaliwalas kasi at presko ang hangin at magaganda ang mga bulaklak. Dagdag pa dito ang mga nagliliparang tutube, gayon din ang mga makukulay na paru-paro. So ano yung una kong nabanggit? Tutube. Okay, sino ang may hawak ng tutube? Yan. At mga makukulay na paru-paro. Ayan, didikit yung mga paru-paro. Dumadapo sa mga halaman. Ang mga tipaklong, sino ang may hawak ng tipaklong? Yan, ay walang sawang palundag-lundag sa damuhan. Aliw na aliw din sila sa mga tunog ng bubuyog. Sino ang may hawak ng bubuyog? Yan. Maliit naman daw sa paningin, ngunit maganda pa rin pagmasdan ang mga langgam na sunod-sunod na nagmamartsa at talaga namang masasayang nagpapalipas ang 2 magkaibigan. Yan. Ano ang pamagat ulit ng ating kwento? Ang magkaibigan po, Ayan, teacher. magaling. Ang pamagat ng ating kwento ay ang magkaibigan. Mahusay! Palakpakan ang inyong kaklase.
Bakit naman sila madalas pumunta sa hardin? Maganda doon, teacher. Mahangin doon, teacher. Magaling! Dahil dito, mahangin, maganda, at maraming insekto. Mahusay, palakpakan ang inyong kaklase. Ngayon naman, ating bilangin ang mga insekto na inyong inilagay sa ating pisara. Okay, so paano naman natin bibilangin ang mga insekto na nakalagay sa ating pisara nang hindi kayo nalilito? Ayan, so dapat ay pagsama-samahin natin ang mga pare-parehong insekto. Magaling! Unahin natin ang mga tutubi. So, ilan ang mga tutubing nasa hardin? Isa, dalawa, tatlo po, teacher. Ayan, magaling. So, mayroong 3 tutubi. Paliparin natin ang mga paru-paro. Ilan naman ang mga paru-paro? Isa, dalawa, tatlo, 4, teacher. Ayan, magaling. Ilan naman ang mga bubuyog? Isa, dalawa, Magaling. dalawa At po, teacher. ilan naman ang mga tipaklong? Isa, dalawa po, Magaling. teacher. Ilan ang mga nagmamartsyang langgam? Isa, dalawa, tatlo, Ayan. 4, Sige 5 nga, po, teacher. bilangin natin ang lahat ng insekto. Ngayon naman, alamin natin kung ilan lahat ang insekto sa pamamagitan ng pagbibilang. So, mas mabilis natin mabibilang kapag pinagsama-sama natin ang magkakapareho. Ang tawag dyan ay pictograph. Naintindihan, mga anak? Magaling! Opo, teacher. Husay! Kapag sinabing pictograph, ito ay isang uri ng graph na gumagamit ng larawan at mga simbolo upang maipakita o mailarawan ang mga datos. Ito ay may iba't ibang bahagi. Ang pamagat, ang nagsasabi kung ano ang binibilang at tungkol saan ang graph. Halimbawa, ito, sabi dito, mga bulaklak sa hardin. Yan. Sunod naman, ang label na kung saan ito ay isang maikling salita na ginagamit upang makilala ang isang bagay o tao. Yan. At ang simbolo naman, ito ay ang larawan na ginagamit upang kumatawan sa mga datos. Ito ang mga bahagi ng pictograph. Ang pamagat, ang label, ayan, kung ano-ano yung mga datos na ating bibilangin. Halimbawa, langgam, bubuyog, paru-paro, ano pa yung mga binilang natin? Yan. Pwedeng tao at pwedeng hayop o kung anumang bagay ang gusto nating bilangin. Yan. Ang batayan o legend ay isang salita, parirala, o bilang na ginagamit upang malaman kung ilan ang kinakatawan ng isang simbolo o larawan. Ito ay mahalaga sapagkat hindi natin mabibigyang kahulugan ang graph kung wala itong batayan. So, kailangan nating magkaroon ng batayan. Dito sa ating halimbawa na ang pamagat ay mga bulaklak sa hardin, yan, meron tayong label, no, na kung saan ang mga pangalan nito ay sunflower, gumamela, rosas, sampagita at
at zinnia. Ito ay ang mga bulaklak na makikita sa hardin. So, ilang sunflower base sa nakikita ninyo sa ating pictograph? Bilangin nga kung ilang sunflower meron dyan. Isa, dalawa, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, teacher. 5. Magaling. So, mayroong 5 sunflower. Ilan naman ang gumamela? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim po, teacher. Magaling. So, mayroong 6 na gumamela. Ilan naman ang rosas? Isa, dalawa, tatlo, apat po, teacher. 4. Magaling. Ilan naman ang sampagita? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, Magaling. teacher. 10 or 10. Ilan naman ang sinya? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo po, teacher. Ayan, 8 po. magaling. Mayroong 8 sinya. Ayan. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ayan. So, laging tandaan mga bata na ang pictograph ay graph na gumagamit ng mga larawan o mga simbolo upang ipakita ang mga datos at mai-interpreta ito, no, na ang pictograph gamit ang legend. Ayan. Yan. Ngayon naman mga bata, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Bawat grupo ay may activity sheet. Okay, may papel akong ibibigay at mga larawan ng iba't ibang uri ng mga prutas gaya ng mangga, saging, bayabas at pakwan. Pumili kayo ng pinakapaborito ninyong prutas mula sa aking mga ibinigay. Idikit ang larawan na inyong napili sa pangalawang hanay. Naunawaan nyo ba ito mga bata? Opo, teacher. Yan, maaari nyo nang simulan ang inyong gawain. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Sino dito ang mag-representa dito sa harapan? Unang grupo o yung pangalawang grupo? Kami po, teacher. Mauna Yan, po. magaling. So, mauuna ang unang grupo. Yan. So, ano yung mga prutas na nasa inyong label? Yan, mangga, saging, bayabas, at pakwan. So, ilang uri ng prutas mayroon? Magaling, mahusay. So, mayroong 4 na prutas. Ilan lahat ang prutas? 4 po, teacher. Magaling. So, ilang bata ang pumili ng pakwan? Isa po, teacher. Magaling. Tutungo naman tayo sa pangalawang grupo. Ayan. So, ang inyong mga pinakapaboritong prutas. Ayan. So, mangga, saging, bayabas, at pakwan din. So, ilang bata ang pumili ng mangga? Ayan. Ilang bata ang pumili ng saging? 2 po, Ayan. teacher. So, ano ang pamagat ng pictograph? Ang aming mga paboritong Magaling. prutas po, Palakpakan ang teacher. inyong mga sarili. Yan. Ngayon naman, no, aking titignan kung inyo bang natutunan o inyo bang nalaman kung ano ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito. So, yan, tatawag ako sa inyo, no, at tatanungin ko kung anong uri ng graph, no? Anong uri ng graph na gumagamit ng larawan at ang simbolo upang maipakita
o mailarawan ang mga datos. Ano ang tawag dito ulit? Pictograph po, teacher. Ayan, magaling. Napakahusay ng mga batang ito. Ano ang mga iba't ibang bahagi ng pictograph? Meron itong tatlong bahagi ng makikita. Pamagat po, Ayan, teacher. magagaling. So, Simbolo palapakan ang inyong mga at sarili. label. Magagaling na mga bata. Ngayon naman, ay titignan natin. So, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit at titignan ko kung inyong naintindihan o lalong naintindihan ang inyong pinag-aralan. Okay. So, basahin at suriing mabuti ang pictograph, sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Yan. So, ano-ano yung mga katanungang nandyan? Una, ano ang pamagat ng pictograph? Pangalawa, basahin. Ilan ang alaga niyang Ayan. baboy? Pangatlo, Ano sa mga alaga Ayan, niya ang magaling. isa Pang-apat. lamang, teacher? Ano ang pinakamarami sa alaga magaling. niyang At ang hayop? panglima ay, Ilan lahat ang alaga niyang hayop? yan. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang maikling pagsusulit na iyan. Ayan naman. Kung inyo nang natapos ang maikling pagsusulit na iyan, magkakaroon kayo ng takdang aralin na kung saan ito ay gagawin ninyo sa inyong tahanan, gumawa ng sariling pictograph, no? Itanong sa 10 mong kapamilya, no? 10 members, no, sa inyong pamilya or kaibigan, ano ang paborito nilang hugis? Okay, hugis, shapes. So, ano-ano ba yung mga hugis na inyong alam? Ipakita sa pictograph ang datos at lagyan ito ng pamagat. Naintindihan ba mga bata? Ayan, magaling. So, ayan, dahil dyan na nagtatapos ang ating aralin ngayon. Maraming salamat! Maraming salamat din po, teacher.